Huwag kang mapunta sa rabbit hole ng panonood ng tutorial, sandamakmak na tabs ng YouTube yung nakabukas sa'yo, pero wala kang binibuild. You're not getting your hands dirty, puro ka nood. Kung web developer ka na ngayon at gusto mong mag-immerse sa emerging tech like Web3 or AI, like gusto mong magtrabaho sa mga industry na yon, ayaw mong mapag-iwanan, pero tingin mo sobrang intimidating, sobrang hirap niyang simulan, huwag kang maglala, sinasabi ko sa iyo, galing din ako dyan. Another day, another build. Hi, I'm Theo. I'm an engineering manager turned indie developer, building towards financial freedom, one SaaS at a time. So kung hindi mo alam kung paano magsisimula dito sa emerging tech at may experiences ka naman na as a developer, here are the 5 steps that I would suggest you do every single day na hindi naman masyadong kakaya ng oras mo para mapag-aralan itong mga emerging tech na to. Step number 1, learn to focus on just one. Huwag mong pagsabayin yung Web3 tsaka AI. Kasi by themselves, sobrang lawak na nila. Kung magsisimula ka pa lang, wag mong i-overwhelm yung sarili mo, mag-focus ka lang sa isa. Okay? Yung isang pipiliin mo na yun, dapat based sa curiosity mo, sa interest mo, kung saan ka ma-excite mag-build or mag-develop ng project. Then set a time limit. Dapat within 30 days, mapag-aralan ko to, mapa 1 hour a day man yan, mapa 30 minutes a day, dapat may natututunan ako. Okay? As long as focus ka sa isa lang. Under Web3, sobrang dami pa niyang industries. Merong finance, merong governance, merong real-world assets, merong gaming, agriculture, identity, sobrang dami. Hindi ka mauubusan. Again, mag-focus ka kung saan yung interest mo. Now, step 2. Kung meron ka lang napagdesisyon ng focusan mo, magsimula ka na agad mag-build ng project. Yes, I know, medyo nakakalula, pero you just have to start building. Huwag kang mapunta sa rabbit hole ng panonood ng tutorial, sandamakmak na tabs ng YouTube yung nakabukas sa'yo, pero wala kang binibuild. You're not getting your hands dirty, puro ka nood. Puro ka basa ng article. Walang mangyayari dyan. What I suggest for you to do is pick your niche, pick your industry under Web3 or AI. Pag nakapili ka ng industry, i-Google search mo, i-chat GPT mo, gamamit ka ng Grok, mag-deep research ka, ano yung mga project under those categories, under those industries. Pag nakita mo na yung list ng projects, pumili ka ng isa, pumili ka ng one small feature dun sa project na yon. Tapos itry mong i-clone. Gumawa ka ng sarili mong GitHub repository, just get your hands dirty. Okay? Ngayon, paano mo yan i-build? Hindi ka nga marunong paano mag-build, diba? You just build it step by step, baby steps. First, pwede mong simulan sa backend. Google search mo, how to build this feature in Solana blockchain or in Ethereum blockchain, kung saan man blockchain gusto mong piliin. Or kung AI, i-Google mo, okay? Yung pinakamaliit na subset ng feature within the feature, okay? You can even ask AI itself kung ano yung step by step paanong i-build, di ba? Step by the step para sumakses. Ang importante dito, unti-untiin mo lang. Kung Web3 yan, of course, kailangan mong matutunan paano i-set up yung project, paano i-connect yung wallet, paano magsulat ng smart contract, paano i-connect yung smart contract sa front-end. Unti-untiin mo, step by the step. Ngayon, for tip number 3, habang binubuo mo yung project mo, habang nagbi-build ka, mas madali kung meron kang mga barkada, meron kang mga mentor. Paano mo magagawa yon? Step number 3 is join a community. Mapa-Philippine-based community man yan o hindi. As long as tingin mo makakatulong sila or may makakasama ka sa pag-build o sa pag-aral ng bagong tech stack na yon. Mapa Web3 man yan, mapa AI man yan, merong community para dyan. Lalo dito sa Pilipinas, sobrang dami ng tech communities, nakakatuwa. At sobrang nagtutulungan din talaga. Ang kailangan mo lang gawin, hanapin. What I would suggest, punta ka sa Blue App, sa FB, search mo doon yung mga groups, mga community ng tech stack, ng blockchain na inaaral mo. Meron at meron yan. Pag wala, sabihan mo ako. Simulan natin. And of course, pag nakapasok ka na sa community, hindi pwedeng tutunganga ka lang doon. Hindi pwedeng naglalurk ka lang. Okay? If Discord group yan, if Facebook group, Telegram channel, matutong magtanong. Again, wag mahihiyang magtanong, sabi nga sa commercial. At wag na wag mong iisipin na your question is a dumb question because there is no such thing as a dumb question. Isipin mo, lahat tayo, kahit yung mga experts ngayon, nagsimula yan as a beginner. Hindi yan magaling agad. Hindi nila alam dati yung mga alam nila ngayon. Paano nila nalaman yung mga alam nila ngayon? Kasi nagtanong sila, nag-aral sila. Ganun lang yun. Okay? Ask questions and of course, give back. Kapag alam mo na yung sagot tapos may nagtanong,
sagutin mo rin. That will actually enhance your understanding of topics of tech stack kapag ikaw na rin yung nagtuturo. Step 4. Ngayong nasa community ka na, medyo malakas-lakas na yung loob mo, start building in public. Kung ano man yung natutunan mo nung araw na yon, kung ano yung naging mistake mo nung araw na yon, kung ano yung napagana mo nung araw na yon, i-post mo publicly, i-post mo sa community, i-post mo sa social media, maski hello world man yan, okay lang. Because posting in public or building in public increases your visibility and accountability sa ginagawa mo, na makakatulong din naman. Sabihin na natin tapos ka na mag-aral, natutunan mo na yung Web3 or AI, naghahanap ka na ng trabaho. Building in public actually helps you to become visible in that space. Yung mga opportunities, lalapit na yan kusa. Kung hindi man lumapit, may reference ka ng ginagawa mo na magagamit mo sa mga job interviews. That's your proof of work, which is super important sa very challenging space ngayon sa tech. And malay mo, yung makakakita ng post mo, recruiter pala, HR pala ng isang Web3 or AI company. E di, it increases your chances agad. Then pupunta tayo sa step number 5. Ang last step natin, i-apply mo lahat ng ginawa mo sa step 1 to 4. Gagamitin mo yun lahat dito sa step 5, which is joining a hackathon, joining a bootcamp program, or becoming an intern. Ang main goal ng step 5 is build and gain experience. Kung anong way man na makaka-build ka ng experience mo, na to build something, to learn from someone na nagbe-build ng something, na real-world project, malaking plus na yon sa profile mo, sa portfolio mo, as someone who is just learning the tech. Kasi sa hackathon, may timeline din yan, tapos may accountability layer, and almost you will wear all of the hats sa project building. So marami kang magiging na experience. Now kapag nag-intern ka naman, of course, real world app na yung gagawin mo. Hindi lang basta toy project. Yun nga lang, ang downside ng internships is mostly doon free work. Pero you will gain a lot of experiences, and that's worth it. Tapos pag nagawa mo lahat ng to, step 1 to 5, gaya ng ginagawa ko for the past 4 years now, matututunan mo talaga. Magkakaroon ka ng experience. So comment down below kung ano yung pipiliin mo, Web3 ba, AI, or may iba ka pang gustong pag-aralan. Tandaan na hindi mo kailangan maging expert para magsimula, pero kailangan mo magsimula para maging expert. Again, it's just another day, another build. And I'll see you on the next one. Bye!